Isang katanungan po na nagmumula kay kapatid na Christine Bernadette Noblejas. Ang sabi niya, Pastor, may tatanong ko lang sana. Paano kung may nasaktan akong tao at nahihiya akong humingi ng tawad? Pero humihingi lang ako ng tawad sa Diyos. Hindi pa rin ba ako napapatawad ng Panginoon? Alam nyo kapatid, ang isang paghingi ng tawad ay kasama po ng paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay kasama sa pagsasamba sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang sabi niya sa aklat ng Marcos Kapitulo 7, ang talata 7, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Sa anong kadahilanan po mga kapatid? Sapagkat sinusunod nila ang salit-saling kasabihan ng tao, sabi doon sa versikulo 8. Ngunit patungkol sa paghingi ng tawad sa ating mga kaalit, yan po ay masusumpungan sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, ang talata po ay 23. Basahin ko sa inyo ang nilalaman ng talata. Ang sabi ay ganito, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayoy ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong haing handog, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Maliwanag ang sabi ng Biblia, kapatid na Bernadette, na kinakailangan na kung tayo ay maghain sa Diyos, yung pagsamba natin sa Panginoon, dapat iwan muna natin at makipagkasundo tayo doon sa taong kaalit natin, yung mayroong galit sa atin at kung tayo man may galit sa Kanya. Obligado natin ito na humingi ng kapatawaran at magpatawad para tayo ay patawarin din ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sagot ng banal na kasulatan. Bakit kinakailangan natin ang bagay na ito na mahumingi ng tawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kasamaan o tayo man ang nakagawa ng kasamaan sa kanila? Sapagkat ang mga taong ito ay nag-iibig ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 3, ang talata po ay 9, ang sabi ng Biblia ay ganito, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, unang alipusta ang pag-alipusta, kundi ang pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Yes, sapagkat ang nagnais umibig ng buhay ay makakita ng mabuting araw, ay magpigil sa kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. 11. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Alam niyo kapatid na Bernadette, tayong lahat ay haharap sa araw ng paghukom ng Panginoon. Kaya mahirap kung tayo ay mayroong tinatawag na kaalit. Ngunit ang payo ng Biblia sa atin, sangayon sa sulat ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangang makapagkasundo tayo sa ating mga kaalit, sa ating nagawa ng kasamaan, o sa mga taong gumawa sa atin ng kasamaan. Kinakailangan nating humingi ng tawad. Ngunit kung nandun tayo sa punto na humingi tayo ng tawad na taos puso at hindi hiningi ang ating mga paghingi ng tawad, sabi ng aklat ng Pilipos 4, 6 hanggang 7, ang sabi doon, sa pamagitan ng daing at panalangin na may kataimtiman ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Panginoon. Yan ay Diyos na ang hatol sa bagay na iyan. Deuteronomio 1, talata 17, ang sabi ng Panginoon, dinggin mo ang daing ng malaki at ng maliit, at sa anumang bagay ay huwag kang tatangi ng tao, at ang bagay na hindi mo kaya ay dalhin mo sa Panginoon, at ang Diyos ay hahatol.